Kayo po ay aming binabati ng isang masayang araw at mapagpala sapagkat ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin, kasama natin sa ating mga paggawa, paglalakbay at sa ating mga adhikain at pagharap ng mga hamon ng buhay. Tunay na ang sambahayan o ang pangmatatag na pamilya, ang pundasyon ay Biblia. Ito po ang filosofiya ng programang ito na pinamagatang Sulyap sa Katotohanan. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa ikalawang serye ng ating pag-aaral ng ating paaralang pang-Sabado nakapokus sa aklat ng Marcos. Kayo po ay aking inaanyayahan sa isang tanging panalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa inyo. Mga nagtitiwala na ang inyong salita ay buhay, makapangyarihan, na maaaring bumago at maging batayan ng aming mga pagpapasya, lalong-lalo na sa pagpili ng tama at ng matuwid. Pagpalain po ninyo ang aming programang ito sa sandaling ito. Naway maranasan ng bawat sambahayan na kasama naming nag-aaral na sila ay makatanggap ng pagpapatawad, ng biyaya at ng kapayapaan sa kanilang mga kaisipan, bagamat may kaguluhan sa aming sanlibutan at sa aming mga kapaligiran, subalit ikaw ang aming kasama. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal, ang banal na Espiritu na may manatiling kasama namin, na siyang magbibigay ng liwanag sa aming mga kaisipan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa sandaling ito'y makakarinig po tayo ng isang tanging bilang na ang pamagat ay God wants to hear your voice. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. He said, "It's time to lift our voice, sing praises to the Lord. Let's prove that we will trust Him, come what may." God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. He loves to hear your praise on your cheerful days, when the pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. God wants to hear you sing when the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and your circumstances as hopeless as can be. That's
That's when God wants to hear you sing. That's when God wants to hear you sing. Marami pong salamat sa mga kabataang umawit na nagbibigay sa atin ng katiyakang ang Diyos ay nakikinig sa bawat hibik ng ating mga puso. Ganon din naman ang ating mga haka ay kanyang nakikita. Nawa ang awit na ating napakinggan ay magdala sa atin ang katiyakang ang Diyos ay nagmamalasakit para sa atin. Isa sa kaibahan ng programang ito ay ang pagdidiin na at kilalang muli na ngayong linggo ng ating pag-aaral, ang focus ng ating Bible study o bahagi ng banal na kasulatan na dapat nating tunghayan, basahin at ulit-uliting pagbulay-bulayan at iuugnay sa bawat mga talata na ating mapapansin ay nakapokus po sa Marcos Kapitulo 1, 16 hanggang 45. Ganon din naman ay iahambing ito doon sa tala ni Juan Kapitulo 1, 29 hanggang 45. Tapos babalik tayo kay Marcos 5:41, Lucas 6:12 at Leviticus 13 talatang 1 hanggang 59. Ang mga talata pong ito ay dapat pinasimulan nating pinag-aralan noong Sabado ng hapon. Subalit, meron pa tayong pagkakataon sa nalalabing mga araw ng linggong itong diretsyong basahin natin ito sa iba't ibang mga version, pwedeng sa English, sa inyong local dialect, para lalo nating maunawaan kung ano ang idinidiin ng mga tala na isinulat ng mga lalaki na nagtiwala sa Panginoon. Ang ating pong susing talata o yung memory verse natin ay mahalaga na dapat nating idiin. Ito po ay nasa Marcos Kapitulo 1, ang talata ay 17. Uulitin ko po, Marcos 1, talatang 17. At sinabi na sa kanila ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Uulitin ko po ang susing talata. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Narito po ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Jesus, at ito'y kanyang binanggit na uukol sa mga unang mga lalaki na kanyang tinawag upang maging mga tagasunod. Sa English po ay disciples, mga tagasunod, followers. Anong ibig sabihin? Kanya itong sasanayin, tuturuan at pagpapalain, ipapakita ang paraan ng kanyang pamumuhay para ang mga lalaking ito'y mahubog sa kabanalan. Kaya nga, ang discipleship ay coming to the Savior. Yung paglapit sa ating Panginoon. Pansinin ninyo, ang ginamit na pangalan dito'y Jesus. Ang tumawag ay yung tagapagligtas na nais niya na sanayin tayo na tumawag din ng mga lalaki at babae na na tutugon sa tawag ng kaligtasan at makikibahagi sa gawain at misyon ng pag-iibanghelyo. Ang isang bagay na nais kong idiin, nakabahagi ng ating style ng pagtuturo, ay magkakaroon po tayo ng review doon sa unang leksyon na ating napag-aralan, at sa mga susunod ay ganun din. Ano ang idiniin ng una nating pag-aaral nung nakaraan? Ang pasimula ng Ibanghelyo. Kaninong Ibanghelyo? Ang mabuting balita ay ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang Ibanghelyo, sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kung wala ang Kristo, wala pong tagapagligtas, at kung walang tagapagligtas, wala po tayong kaligtasan, walang pag-asa doon sa problema at suliranin ng kasalanan. Nagkaroon ng balangkas o summary ang ating leksyon. 3 salita lamang noong nakaraang Sabado: hula, tipan, at pagkakaroon ng mga tagasunod o disciples. So papansinin po ninyo, ang Ibanghelyo ng Panginoong Hesus, ng ating
Diyos na anak ng Diyos, ang sabi doon ay nagpasimula bilang bahagi ng isang hula, particularly sa Daniel Kapitulo 9 at yung sa Isaiah na maghahanda ng kanyang daraanan. At ang ikalawa ay yung tinatawag nating covenant o yung tipanan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ano itong tipan? Na tayo ay kanyang magiging bayan at tayo ay susunod sa kanya. Ito yung napakagandang idiniin ng leksyon noong nakaraan. At ang panghuli ay yung tinatawag nating discipleship, na yung mga tinubos, yung mga iniligtas, yung mga tinawag na anak ng Diyos ay sila ay magiging daluyan ng kaligtasan para sa iba. Anong ibig sabihin? Kanilang ipapahayag din ang mabuting balita na kanilang tinanggap na ang Diyos ay nagliligtas, nagbibigay ng pag-asa at naghahanda na tayo'y iuwi. At ang daang ito ay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa Kalbaryo. Ngayong linggo ay ating pinag-uusapan ang isang sulyak sa araw o ministeryo ng ating Panginoong Yesus. A day of ministry of Jesus. At kailan ito nagsimula, mga kapatid? Pinasimulan niya ito sa araw ng kapahingahan o ng Sabat. Inaanyayahan ko po kayo na ating basahin ang mga tala ni Marcos Kapitulo 1. Ang talata ay 21 hanggang 25. Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat. Kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuruan niyang tulad ng isang may autoridad at hindi gaya ng mga iskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa akin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kaniya." Narito po ang unang bahagi ng araw, kung anong araw nagsimula na sample na araw ng activities ng atin o mga paggawa ng ating Panginoon. In a day, pinasimulan niya ito sa araw ng Sabat upang sumamba. Sabihin natin wala namang sinabing sumamba dyan. Siya po ay sumamba sapagkat yung paraan ng kanilang pagsamba doon sa sinagoga ay kukuha ng balumbon ng isang aklat, babasa doon sa mga lumang tipang mga aklat at ito'y kanilang i-expose, ipapaliwanag na sentro ng kanilang pag-aaral o pagsamba doon sa sinagoga. At dito makikita natin ang ikalawang pangyayari na nagkaroon ng isang tagpo na merong nakita ang may mga masamang espiritong devil possessed, demon possessed na lalaki na na kinilala siya bilang anak at banal na anak ng Diyos. Kilala siya ng Diablo. Hindi siya ordinaryong tao, kundi siya'y galing sa Diyos, anak na makapangyarihan. Siya ang naroon sa kalagitnaan ng ating Panginoong Hesus. Pero bago tayo patuloy na pumalaot, may mga ilang dapat nating unawain bago tayo tuluyang mag-aral ng buong aklat na 16 na kapitulo ng Marcos. Unang-una sa lahat, may susing salita. There is a keyword na ginagamit doon sa Greek at ganun din naman sa pagkasali natin sa ating lingwahe. Ang salitang immediately. Ayan. Sa Greek, ito po ay eutheos. Yan. Na lumabas at ginamit ng 80 beses sa Bagong Tipan. At kalahati nito ay nasa aklat ng Marcos. 41 times, 42 times ay ginamit ang salitang itong immediately. Ano ang tinutukoy nito? Ito yung once or direct na response na merong speed and urgency. Merong ginagawang mabilis ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Sunod-sunod ang kanyang mga aktibidades upang iligtas, pagalingin, turuan, at patnubayan ang mga taong sumusunod sa kanya. Pansinin ninyo, ito po'y nagsimula doon sa Capernaum. Marahil ang ilan sa inyo
ng mga nag-aaral ng Biblia, ito po ay naroon sa Galilea. Ang Galilea ay nandoon sa north. Ang Palestine o ang Israel ay nahati po sa tatlo sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus. Meron pong Juda, Samaria, at ang Galilee doon sa north. Ano bang ibig sabihin ng pangalang Galilea o ang lugar na Galilea? Ang ibig sabihin po nito ay Circle of the Gentiles. Bakit po? Sapagkat dito nagkaroon ng mga pag-aasawahan. Ang mga Hudyo ay napaasawa sa mga hindi nila kapanampalataya, napalahok sa ibang mga tao. Kaya nga karamihan doon ay mga hentil o mga hindi Hudyo, mga tagapagmana ng tipan. Now, papansinin po ninyo na sa ating pag-aaral ay ididiin kong muli sa aklat na at ebanghelyo ng Mateo. Pinasimulan ito on the Sermon on the Mount, yung sermon doon sa bundok. Sa aklat ng Lucas, ito po yung sermon ni Jesus doon sa Nazaret, Kapitulo 4, 14 hanggang 30. Sa aklat ng Juan ay pinasimulan ang ebanghelyo o yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang mirakulong ginawa sa kasalan doon sa Kana. Doon sa Kana na nagkaroon ng isang kasalan. Subalit dito sa aklat ng Marcos ay wala pong specific na mga lugar o nangyari. Mapapansin natin na ang Marcos ay yung mabilis na mga activities ang nangyari sa kanya. So ngayon, inaanyayahan ko kayong imagine ninyo na tayo'y nasa dalampasigan ng lawa ng Galilea. Naroon at tayo'y sinamahan ni Pedro, ni Juan, ni Santiago at ni Pedro. At doon ay sila ay nagmamalakaya. Anong ibig sabihin? Sila po ay nangingisda. Sila ay naghahagis ng kanilang mga lambat. Dumaan si Jesus at sila'y tinawag. At ang sabi niya, anong sabi niya sa kanila? Kayo'y sumunod sa akin. Follow me. Wala pong kaabog-abog, sasabihin natin. Iniwan nila ang kanilang mga lambat, ang kanilang bangka, at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ako'y nagtataka kung bakit ang mga lalaking ito ay mga mamamalakaya, mga fishermen. Subalit nang tumawag ang ating Panginoong Hesus, isang karpintero doon sa Nazaret, ay tumugon sila sa isang tao na hindi alam ang tinatawag na gawain ng pagmamamalakaya or fishing. Ang unang tanong na nais kong ating sagutin ngayong oras na ito, ay bakit po surprising, nakakamangha pa sa atin na bigla na lang silang tumugon nang sila'y tawagin. Spontaneous po ang kanilang katugunan. What would it take to get you to the safe? Paano tayo kailangan para ganun din ang ating maging katugunan? Balikan natin ang tala ng Marcos Kapitulo 1, 16 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niyang Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y may mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid at naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan na sumusunod sa kanila. Pansinin po ninyo, nang tumawag ang ating Panginoong Hesus, tinawag niya si Pedro at ang kanyang kapatid. Papansinin natin na ang magkapatid na itong si Andres at Pedro ay marahil ay mga simple at payak na mga mangingisda. Wala pong binanggit na sila ay mayroong bangka, meron lamang silang net o lambat. Subalit may yung isang grupo, isang sambahayan, ang pangalan ay Zebedeo, ang kanilang ama, si Juan at ang kanyang kapatid na si Santiago. Sila'y may bangka. Meron pang mga umaalalay sa kanilang mga tauhan
ang ibig sabihin, may kaya. Dito'y mapapansin natin na pag ang Diyos ang tumawag ng mga lalaki at babae, tatawagin niya ang maralita, ang mayaman, ang may pinag-aralan o wala, ang bata o matanda, na sumamat sumunod sa Kanya upang ipahayag ang pabalita ng kaligtasan para sa iba. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ano ang iyong dapat iwanan kagaya ng mga unang tinawag na mga alagad? Kung sasagutin mo ito ng walang dapat akong iwanan o talikuran, kapatid, ay dapat ay isipin natin. Meron tayong mga iniwan, meron tayong mga tinigil na mga bagay upang sumunod at maging kabahagi ng Ebanghelyo. Pansinin po natin ang 2 Korinto 13, ang isinulat ni Apostol Pablo na prinsipyo na nagsasabing meron tayong dapat iwanan. O 2 Korinto 13, ang talata ay 5. Pansinin po natin ang kanyang sinabi. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Narito, si Apostol Pablo sa pagtatapos ng kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto'y 2 beses niyang inulit, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Siyasatin ninyo kung tayo'y nasa pananampalataya. Ano ito? Meron ba tayong mga iniwan? Yes. Yung iba sa atin dahil tayo ay sumunod sa Panginoon, iniwan natin ang ating marangyang gawain, malaking sweldo. Bakit? Sapagkat ang araw ng pangingilin ay dapat nating sundin. Ang mga bisyo'y iniwanan natin. Yung mga partnership natin na merong medyo hindi tamang mga procedure at paggawa, iniwan natin dahil gusto nating sumunod sa prinsipyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, may mga iniwan tayo. Meron tayong kinakailangang talikuran sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang ikalawang bagay na nais kong inyong pansinin sa ating pag-aaral ay ang pangyayari sa Marcos 1:21 hanggang 28. Ito po yung demon-possessed na tao. Yung lalaki na hinalihan ng masamang espiritu. Dito, mapapansin natin na the deception of sin had reached its height, sabi ni Ellen White. All the agencies for depriving the soul of man had been put in operation. The Son of God, looking upon the world, beheld suffering and misery. With pity, he saw how men had become victims of Satan's cruelty. The very stamp of demons was impressed upon the countenance of men. Human faces reflected the expression of the legions of evil with which they were possessed. The Desire of Ages, page 36. Pansinin po ninyo, ng kapanahunang yaon, ang diablo'y ginagamit ang kanilang puwersa upang sirain ang tao na pati ang kanyang mukha, ang kanyang katawan ay pinuposes para makita ang tunay na likas ng karumihan ng kasalanan at ng kaaway. Ang tanong natin na nais nating sundin ay, ano ang unang bagay na ginawa ni Jesus na na-impress ang kanyang mga tagasunod o yung kanyang mga followers? Tingnan natin ang talatang 21 hanggang 28. Ito po'y nabasa na natin kanina. Napansin po natin, ito ay yung kanyang pagpapaalis ng masamang espiritu. Sinaway niya ang masamang espiritu at ito'y nawala. At ang tao'y nanumbalik sa kanyang likas na matino at may pagsunod. Silang lahat ay namangha, 27, at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Isang bagong aral? May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masasamang espiritu at siya'y kanilang sinunod. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanyang buong palibot ng lupain ng Galilea. Mga kapatid, pagka mga himala na kagaya nito, maraming tao ang mga sumusunod. Subalit nais ko pong pansinin, opo, ang Diyos ay tumutugod sa pangailangan upang baguhin ang ating mga buhay, unang-una ang ating kaisipan, para mabuti lamang ang ating magiging mithiin at ang ating papangarapan. Hindi yung paggawa ng masama ang magiging kalugod-lugod sa atin. Pero
Subalit, papansinin po ninyo, hindi ito ang ultimate na paraan para tumawag ang Panginoong Hesus. Hindi yung pagbabago at pagpapaalis ng mga demonyo. This is not the main issue or yung paraan para tayo ay tumawag ng mga lalaki at babae na susunod sa Kanya. Ang ikaapat na katanungang nating pansinin ay, pag binasa natin yung pagpapagaling ni Jesus ng demon-possessed na lalaki doon sa sinagoga, how should this miracle help prove his identity? Ayan, pansinin po natin. Nang pagalingin niya ito, nakipag-usap siya doon sa demon-possessed. At ang sumasagot ay ang demon na nasa kanyang katawan. Ano ang sabi nila sa kanya? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos, the Holy One of God. Dito'y kinilala siya at ipinakilala, narinig ng mga tao ang kung sino ang ating Panginoong Hesus. Pati ang kanyang kaaway, the arch-enemy, at ang kanyang mga anghel na nahulog dito sa langit na nagpoposes ng mga tao, kilala ang ating Panginoong Hesus. Siya'y isang banal, may pagka-Diyos at likas na manggaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos nitong activity ito, nang mapagaling ang demon-possessed, ay sumunod naman ang tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay pumunta sa sambahayan ni Pedro sapagkat ang kanyang biyanang babae ay mayroong karamdaman. Basahin po natin ang talatang 29 hanggang 34. Pagkalabas sa sinagugay, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres kasama sina Santiago at Juan. At ang biyanang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ang babae sa kamay at siya'y ibinangon. Nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At buong lungsod ay nagkatipon sa pintuan. Talatang 33. Pansinin po ninyo, ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang interesado sa public recognition at pagkilala ng karamihan na nasa lipunan o nasa syudad na kanyang pinaglilingkuran. Siya ay interesado rin sa kapakanan ng kanyang mga anak na mga sumusunod sa kanya, kagaya ng karamdaman ng biyanan ni Pedro. Pinagaling niya ito at ang sabi, total, immediate ang kanyang pagpapagaling. Hindi po sandalian lamang at bumalik na ito. Bumalik siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi doon sa New International Version, talatang 30-31, Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her, so he went her, took her by the hand. The fever left, and she began to wait and serve them. Mga minamahal na mga kapatid, pag si Jesus ay nagpagaling, total recovery. May kasiglahan ang nais niyang dalahin. Paglilingkod ang resulta nito pag ang Diyos ay tumawag at nagpagaling sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, kagaya ng ating napansin, ay pinagaling ang biyanan ni Pedro. How does this reflect the whole idea of the Christian life? Paano ito ipinapakita yung paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano? Pansinin po natin dito sa Mateo 10:8 ng Mateo. Pansinin po ninyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Buhayin ninyo ang mga patay. Linisin ninyo ang mga ketongin. Palayasin ninyo ang mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ito po ang ating antas na ibinigay sa atin ng paglilingkod. Kung tayo'y binigyan ng ganitong mga kaloob ng Panginoon, gamitin po natin sa pagpapanumbalik ng kasiglahan, kaligayahan at kaligtasan ng mga taong nasa ating kapaligiran. Ngayong ay ang katanungan, when was the last time someone did something special to you for which you were exceedingly grateful? Meron ba kayong karanasan na ang isang tao'y espesyal na gumawa ng isang pabor at kayo'y lubos na nagpapasalamat?
How did you respond sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus? Alam natin, marami sa atin ang may mga dumadalaw pag tayo'y may sakit, biglang may magpapadala ng ganitong amount upang tulungan yung ating bill, o kaya ay meron tayong mga suliranin, ay dumarating ang mga payo, may mga magte-text sa atin ang mga gandang mga pangungusap. Pasalamatan natin ang mga taong ito na ginagamit ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay paraan para tayo iangat sa mas mataas na antas ng kabanalan at ng kapayapaan. Now, ang sabi ay pansinin natin na mayroong isang tagpo na naganap na ang tao ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Sa talasa 39 hanggang 35 hanggang 39 ng Mateo. Pansinin po natin ang pahayag 35 hanggang 39. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya natagpuan nila at sinabi sa kaniya, hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makipangaral din naman doon, sapagkat dahil dito'y ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Narito, nakabahagi ng unang araw ng ating Panginoong ito, sa unang araw, kasunod ng Sabat, yung first day of the week. Ano ang kanyang ginawa? Hindi po siya sumamba, kagaya ng sinasabi niya ng iba na mahalaga ang unang araw at ito ang araw ng pagsamba. Hindi po. Ito'y habit ng ating Panginoong Hesus na bago magbukang liwayway, ay pasisimulan niya ang kanyang araw, sapagkat ito ang sikreto ng kalakasan at ng kapangyarihan na kanyang nararanasan, magpagaling, magturo, at mangaral. Pansinin niyo ang sinabi at idinidiin. Ang form na ito ay ano daw? He got up, went out, and departed. Ito po ay nasa, kung sa Grego'y, aorist tense. Anong ibig sabihin? Signifying completeness. Ito po ay napulfill, natatapos. Hindi po pinasisimulan na walang hanggan. It is completed. The tense in Greek is complete. Natapos kaagad ang kanyang ginagawa. By the word pray is the imperfect tense. Pero yung salitang ginawit na manalangin ay imperfect, a form used to express what? Particularly here, an ongoing process. Ito yung sinasabing pray without ceasing. Anong ibig sabihin nito? Hindi po nakalaod at nag-a-utter ng words ng 24 oras. Hindi po, kundi yung consciousness na tayo'y nasa harapan ng Diyos, na nakikita niya ang ating mga ginagawa, naririnig niya ang ating mga sinasabi, at tayo'y nalulugod siya sa atin. Meron tayong praying in the presence o pagtugon na ang ating Panginoong Hesus naririnig ang ating mga ginagawa. He was praying, he kept on praying. The text also emphasized na ano daw? Early. Yan, implying the time he prayed alone was extensive. Tahimik, mapayapa ang lahat sa madaling araw. Ang isa sa mga huli nating katanungan ay, what does this teach us about prayer life? Ano ang tinuturo nito tungkol sa pananalangin at buhay ng pananalangin? Dito sa Lucas, Kapitulo 6, ang talata ay 12. Lucas 6, ang talata ay 12. Pansinin po ninyo ang itinala ni Dr. Lucas. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Ito yung kapangyarihang na kay Kristo. Magdamag na nakikipag-ulayaw, magdamag na nakikipag-usap sa kanyang Ama, magdamag na kanyang idinudulog na marahil nakikita niya ang mga kahirapan, pagsubok, subalit alam niyang hindi siya iiwan sapagkat ang kapangyarihan ng prayer ay nasa kanya. Ano po ang kapangyarihan ng prayer? Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos, hindi Diyos ang bumababa, kung tayo ang itinataas sa katatayuan na tayo'y nasa kanyang harapan. Ang huling bahagi ng ating leksyon
ay ating mapapansin yung ang ating Panginoon ay nagturo sa mga marginalized na mga tao. Hindi po mga mayayaman o mga may mga karunungan, kundi marginalized, mga may hirap, maralita, at mga nagdarahop na mga tao. Talatang 40 ng Marcos hanggang 45. Pansinin po ninyo, ito po yung huling bahagi. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at nakiusap at nagluhod at nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hinipo ang kitongin at sinabi sa kanya, gusto kong maging malinis ka. At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos mahigpit niyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa paglilinis ng iyong ipinag-uutos ni Moses bilang isang patotoo sa kanila. Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at itikalat ang balita. Siya'y hindi na hayagang makapagpasok si Jesus sa bayan, kundi nananatili siya sa mga imang lugar na pinuntahan niya ng mga taong mula sa lahat ng panig. Narito ang isang kitonging pinagaling ng ating Panginoong Jesus. At ito binigyan niya ng instruction, huwag mong sasabihin sa iba. Ano ba ang emphasis nito? Nang ibig sabihin ay yung kitongin hindi siya magiging saksi sa pagbabagong nangyari sa kanya? Hindi po. Kasapagkat ang tinutukoy dito ay binigyan niya ng babala dahil may mga tao na na nagtatangka ng hindi mabuti sa kanya. Ginagagawan siya ng istorya dahil dito upang isuplong at gawing maikli ang kanyang ministeryo. Ang ating Panginoong Jesus ay nagagalak kung tayo'y nagsasabi ng mabuting balita na babago ng buhay kagaya ng pagbabago sa atin. Subalit dapat tayo ay maging wise din naman. Tayo'y maging matalino sapagkat kung minsan gagamitin ito ng kaaway para sirain ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang leprosy ay isang sakit, hindi lamang sa balat. Ito po ay sa ating pag-aaral at aking pinansin, hindi lamang yung Hansen's disease ang tinutukoy dito. Sa biblical terminology, ito po ay dreaded skin disease and could include epidermic ailments. Ano yun? Mga iba't ibang mga karamdaman sa balat na rampant ng mga panahong yaon in the Near Eastern text. Hence, the leper referred to the passage could have Hansen's disease, though they don't know for sure exactly what the man suffered from. Only it was bad because it separates him from the people around the community. The leper placed faith in Jesus that he can cleanse him. Gusto mo akong luminis. According to the Leviticus 13, 1 to 59, a leper was ritually unclean and had to avoid contact with others. At pag siya'y napagaling, ang una niyang gagawin, pumunta doon sa templo, pumunta sa mga pari, at doon magkaroon ng pag-offer ng inire-require ni Moses. Jesus, however, is moved with compassion toward the man, and he touched him. I am willing, he said, that you be cleansed. Ngayong hapon, ay pansinin po natin ang ating pag-aaral na ang Diyos ay kasama natin. Huwag nating pababayaan na ang Panginoong Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon. Pero maging wise din tayo at huwag magkakaroon ng mga pagkukulang sa Kanya. Ang huli sa ating katanungan ay, anong larawan ang ipinapakita na larawan ni Jesus dito sa Marcos 1, talatang 14 hanggang 45 na ating pinag-aralan. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong linggo, si Jesus ay mayroong otoridad na tumawag ng mga alagad at taga-sunod, natutugon at magiging kabahagi ng kanyang mga tauhang magpapahayag ng kaligtasan. Siya ay banal, kakaiba sa mga maruruming mga espiritu ni Satanas. Kinikilala siya ng mga ito sapagkat siya'y banal ng Diyos. Mayroong malaking paglalaban sa kapagitan ng masama
at ng mabuti. Si Jesus ay may kapangyarihang puksain, payapain at patigilin ang mga may demonyong sumasapi. Si Jesus ay mayroong pagmamalasakit sa mga tao at tutulungan niya sila na mabago ang kanilang buhay, ang kanilang pisikal na kondisyon at maging saksi, magpahayag ng pabalita ng kaligtasan. Si Jesus sa sinagog ay nagsalita na siya ay mayroong kapangyarihan na bumago ng ating mga buhay. Samantalang marami ang nagkakaroon ng confusion sa kanilang mga buhay, iyong isipin, kapatid, ang Diyos ay gumagawa in a past phase. Sa isang araw, marami siyang ginawa. Sumamba, nagpagaling, nag-alis ng demon possessed, nagturo at kanyang tinuruan at tumawag ng mga lalaki at babae na maglilingkod sa kanya. Ngayong araw na ito, sa linggong ito'y maganda ang ating pag-aaral. Makakarinig muli tayo ng isang tanging bilang bago tayo tuluyang magmakas sa ating pag-aaral. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? I'll sing throughout eternity. Amazing grace, amazing love. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown and all beyond degree. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? I'll sing throughout eternity. Amazing grace, amazing love. Amazing grace shall ever be my song of praise, my highest goal. Love so amazing, so divine, demands my life, my all. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? I'll sing throughout eternity. Amazing grace, amazing love. Amazing grace, amazing love. Amazing love. Salamat sa ating narinig na magandang musika. Nawa ito'y magdala sa atin ng pagpapala at ng katiyakang ikaw ay mahal ng Diyos, hindi kanya iiwan, pagpapalain kaniya. Kayo po'y aking inaanyayahan
sa isang pagwawakas na panalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na aming nabasa ang inyong salita, lalong-lalo na sa aklat ng Marcos. Salamat po sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng katiyakang ikaw ay gumagawa kagaya noon. May mga pagpapagaling, pagtuturo, pagtawag ng mga lalaki na iyong gagamitin, pagsasanay nila, pagtuturo ng mga tamang dapat namin gawin, pagbibigay ng babala upang kami huwag mapahamak. Salamat po na kami ay inyong iingatan at patuloy na bibigyan ng pananabik na pag-aralan ang inyong salita sapagkat ikaw ang buhay na salita na kinakailangan naming maunawaan, isakabuhayan at maging kabahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakinig at nakikipag-aral na kasama namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa'y pinasasalamatan namin kayo na kayo'y aming nakasama sa ating maikli, subalit mapagpalang pag-aaral. Naway, subaybayan po ninyo ang mga susunod pang mga serye upang kayo ay lalo pang mapagpala at tayong lahat magkaisa na maging kabahagi, maging imbol sa gawain ng panghihikayat ng mga kaluluwa. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon.